Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos at Duterte, tuloy ang bakbakan at gustong magsenador, sinampal ng katotohanan. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Walang tigil ang bakbakan ng magkabilang kampo, lalo na ang patuloy na panawagan na magpa-drug test itong si Pangulong Marcos at ang pagtawag sa mga Marcos na magnanakaw. Kaya naman, isang Marcos era journalist ang sumagot sa mga pambabatikos sa Pangulo. Meron ka bang nadinig na sinabi ni Marcos Jr.? Alam niyang lahat yan, kilala niya sila. Meron pa ka bang nadinig laban sa kanila? So look at the character of this man now and see how he behaves. Itong hidwaan, itong mga sinasabi, ito si ganyan-ganyan, itong pinsan mo ganyan. Kung 37 years na talagang grabe ang batikos sa kanila, sa pamilya niya, wala kang nadinig na salita sa kanya. He kept his silence, but the language of his silence spoke 1 million words. In fact, it spoke 31 million votes. That is the president we have today. Resback naman ng mga Duterte supporters na dapat talagang linisin ang Senado at Kamara. Kaya naman, isa nga si Kuya Willie Revillame ang nagsabing handa na siya para samahan si Robin Padilla sa Senado para baguhin ang ating bayan basta sa utos ni dating Pangulong Duterte. Kaya naman kilalang broadcaster at Marcos supporter naglabas ng matinding reaksyon. Pero ngayon bago na, handa na raw siya. Well, karapatan naman ni Willie na tumakbo siya sa kahit anong posisyon. Siya naman ay Pilipino, nasa tamang edad, marunong bumasa at sumulat, kumakanta pa nga, di ba? Yung mga ganun. Ayun naman ang mga qualification eh. Meron siyang portion doon na sinabi na, ay bakit ang sinasabi niya? Mahal na Pangulo, kahit ano man po ang inyong iutos at gusto niyo gagawin ko. So, nasan ang loyalty? Ibig sabihin, Willie, tanong lang ito, pag ikaw ay naging senador, ang loyalty mo ay nasa isang tao lang sa iyong mahal na Pangulo? Ay paano yung taong bayan? So, again, lahat ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad, maging mapagsuri tayo. Huwag padala sa kasikatan. Huwag padala sa patawa. Huwag padala sa kung ano man. Di ba nagdala na kayo? Di ba nagsisisi na kayo? Matapos naman ang matinding pahayag ni Baste Duterte kay Senator Amy, abay malaking tanong ngayon ng mga Duterte supporter, saan na nga ba pupulutin ang senadora? Paano mo pa ipagtatanggol yan? Nakikisaw-saw si Amy sa Duterte na kunwari, kontra siya sa kapatid niya. O binara ni Baste. Di tapos na siya sa Duterte. Saan pa siya pupulutin? Ang tanong, pagbalik niya ba sa angkan niya, tatanggapin siya ni Lisa? Siguro naman, obvious natin na hindi magkasundo si Lisa tsaka si Amy. Paano siya babalik dun? Palagay ko, tatanggapin ka ng dilaw. Kasi sa Marcos tsaka DDS, malabo ka na. At dahil nga sa kaliwat ka ng bakbakan ng Marcos at Duterte, abay bitag Ben Tulfo, nagsalita na patungkol dito. Mali rin po ditong sa dating Pangulo natin na with due respect, and then medyo nakaupo na ang Pangulo, if you have nothing good to say, I think it's best not to say anything and let the people decide. Mali din po ang pagsasalita ng Pangulong Duterte laban sa kasalukuyang terminong nakaupo. Kung sino si BBM. Meron pong sinasabing respect. Patapusin po natin and let people decide kung nga ba'y mali ang ginagawa ng nakaupong presidente at hindi po pwedeng sasabihin po ng dating presidente ay ganyan kasi magdudulot po yan ng hati-hati, kaguluhan. Sa ibang balita naman, abay isang senador nagpakitang gilas sa usapin ng constitutional amendments. Noong pa man, batid naman po ninyo ang aking damdamin tungkol sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Simula nang ako ay mahalal bilang senador at may talagang tagapangulo ng kumiting ito, ay isinulong na po ng inyong lingkod ang mga mungkahing susog, partikular sa mga pang-ekonomiyang probisyon na sa aking paniniwala ay nagiging hadlang sa ating pag-arangkada tungo sa tunay na pag-unlad. Subukan po nating lagyan ng konteksto. Ang ilan sa mga economic provisions sa 1987 Constitution na hinahangad nating amendahan ay minana pa po natin sa mga naunang saligang batas. Marami-rami ng dekada ang nakalipas. Ito po ang panahong sariwa pa sa kaisipan at damdamin ng mga bumalangkas ng konstitusyon ang napakahabang mga taon ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bayan. Kaya't pinalakas ang Filipino First
Ito ang prinsipyong isinasaisip at isinapuso ng mga delegado. Fast forward po tayo sa kasalukuyan. Ano po ba ang kinaharap ng Pilipinas bilang isang bansa sa kontemporaryong panahon? Meron pong isang termino, globalisasyon. By definition, globalization is the word used to describe the growing interdependence of the world's economies, cultures, and populations brought about by cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information. Sa isang kalungkutan, ang mahigpit na probisyon po sa ating saligang batas ay hindi na angkop sa pandaigdigang kalakaran sa ekonomiya. Nabanggit na rin po natin ito noon. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay pangatlo sa 83 na ekonomiya. Sa pinakamahigpit sa mga regulasyon base sa Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index ng Organization for Economic Cooperation Development. Base sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo, 13th sa 14th na ekonomiya sa Asia Pacific. Ang 13 po tayo sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. Batid naman po nating sinubukan na itong gamutin sa pamamagitan ng pagpasa ng Public Services Act. Subalit nga po, nung ating binigyan diin nung nakaraan at binanggit din ng ating Senate President Juan Miguel Zubiri, ang nakabinbing pang-question po nito sa Korte Suprema ay nagbibigay pa rin ng alinlangan sa mga dayuhang mamumuhunan. Ito po ang dahilan kung kaya't hindi pa tayo makaarangkada sa implementasyon ng batas. Sa paghahain po ng resolusyon bilang 6 ng ating mga iginagalang na mga senador, Senate President Zubiri, Senadora Ligarda at Senador Angara, natutuwa po ako na mabibigyan ng pagkakataon ang diskusyon sa pagpapaluwag ng ating konstitusyon tungkol sa mga restriksyon sa mga pampublikong kagamitan, institusyong pang-edukasyon at industriya ng advertising. Ako po ay nagpapasalamat sa tagapangulo ng Senado sa kanyang malawat na pangunawa sa prinsipyong aking tinitindigan, gayon din sa aking mga kasamahan dito sa Senado. Muli po, ako po ay nagpupugay sa ating Pangulo ngayon ng subcommittee na ito, Senator Sani Angara, sapagkat ito pong hakbang na ito ay tunay na aking pong pinaniniwalaan na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa at makawala po sa tanikala ng pangungutang sapagkat sa usapin po ng lohika, kapag ka may investment, ibig sabihin may puhunan. Kapag ka may puhunan, ay merong iikot na pera. At pag umikot ng pera, magkakaroon po ng trabaho, magkakaroon ng tamang sweldo, at magkakaroon po ng ibig sabihin ng pagtakbo at pag-ikot ng ekonomiya. Kaya muli po, maraming salamat at mabuhay po. Maraming salamat, Chairperson Senator Robin Padilla, ang chair ng ating Committee on Constitutional Amendments. Thank you for the kind words, Senator Chairman Robin. Senator Jaime. Yes, very briefly, as your former chairman of Economic Affairs, the truth is that I was in close contact with most of our foreign investors and locators almost daily, and never once did they mention a change in the Constitution. Each time they stated that there was a need for lower rates of electricity, infinitely better infrastructure, less red tape, and a predictable and reliable regulatory framework. At no point did they say that the Constitution needed to be changed. Having said that, I am also puzzled by the list that has been provided for public services, given the many problems we have had with NGCP and the constant investigations here in the Senate. We are all fully aware that basic education, as well as all aspects of private education, are shrinking in revenue, in number, and in employment. So why education will be turned over for foreigners, for our children, also being converted into aliens is a puzzlement to me. Finally, the addition of advertising is also somewhat bizarre, given that the large advertising multinationals are already present in the country, and that advertising involves very little investment at all. Having said that, on the economic aspect, may I also
get perhaps some clarity on the manner by which the so-called restrictive economic provision shall be amended. The Senate version, passed by our good chairman, indicates a constituent assembly without mentioning the name, but clearly stating that 3/4 would be involved. However, the House version calls for a constitutional convention, or at least that's what I understand from what was passed in third reading in March earlier last year. So if we could be elucidated on the process for the CONCON, which would clearly be far more expensive and which would, in fact, surrender the control of both houses over the subject matter once the Constitutional Convention has been elected and convened. So what safeguards do we have, and what choice do we have between the CONCON and the CONAS, which, once again, is a difference between the two houses? Thank you, Mr. Chairman. Very much, Senator Amy. Very good questions, very good points, and we will seek clarity from our learned resource persons in due.